Sa isang liblib na baryo sa probinsya, may isang lumang bahay na kinakatakutan ng lahat. Sabi ng matatanda, may isang dalagang nagpakamatay doon dahil sa isang pusong sawi. Simula noon, sinasabing ang kaluluwa ng dalaga ay nalaglagan. Naghahanap ng pag-ibig na hindi niya natamo noong siya'y nabubuhay pa. Isang araw dumating sa baryo si Miguel, isang binatang galing sa Maynila na nais lang magpahinga sa mabulong buhay sa lungsod. Sa paglalakbay niya, napadaan siya sa lumang bahay sa hindi maipaliwanag na dahilan. Naramdaman niya may humihila sa kanya papasok. Kakatok na sana siya na biglang pumupas ang pinto. Isang dalaga ang tumambad sa kanya. Maputla ang kutis nito, ngunit napakaganda. "Sino ka?" tanong ni Miguel. Ngunit ngumiti lang ang dalaga. "Halika, pumasok ka." Malamyos ang tinig nito. Sa kabila ng kaba, hindi napigilan ni Miguel ang sarili at pumasok sa loob. Sa loob ng bahay, tila bumalik sa nakaraan si Miguel. Maayos at magara ang mga kasangkapan. Animoy hindi iniwanan ng panahon. Umupo siya sa isang antigong upuan habang pinagmamasdan ng dalaga. "Ano ang pangalan mo?" tanong ni Miguel. "Isabela," sagot nito na may matamis na ngiti. Sa mga sumunod na araw, araw-araw na bumabalik si Miguel sa lumang bahay. Tuwing kasama niya si Isabela, nakakalimutan niya ang lahat ng kanyang problema. Nahulog ang loob niya sa dalaga at sa bawat araw ay tila lumalalim ang kanyang pag-ibig. Isang gabi, habang magkasama silang dalawa sa balkonahe ng bahay, tinanong ni Miguel si Isabela, "Bakit ka mag-isa rito? Wala ka bang pamilya?" Biglang nagbago ang ekspresyon ni Isabela. "Iniwan nila ako. Noong malaman nilang nagmahal ako ng isang hindi nila katanggap-tanggap." Sagot niya habang pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Hindi na iwasan ni Miguel na haplusin ang pisngi ni Isabela. "Hindi kita iiwan," pangako niya. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang nagtikit ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pagmamahal at pangako. Ngunit kinabukasan, nagtanong-tanong si Miguel tungkol sa bahay at kay Isabela. Sa kanyang gulat, sinabi ng mga taga-roon na matagal nang walang nakatira roon. Ang dalagay pinapakita niya sa kanila ay kumukuha raw ng isang babaeng nagpakamatay mahigit 50 taon na nakalilipas. Hindi makapaniwala si Miguel. Ngunit sa kapila ng takot at pag-aalinlangan, bumalik siya sa lumang bahay. Doon niya natagpuan si Isabela na umiiyak. "Alam mo na, hindi ba?" bulong nito. Tumamo si Miguel. "Oo, pero mahal kita kahit ano ka pa." Nagpasya si Miguel na manatili sa piling ni Isabela. Sa bawat gabi bumabalik siya sa lumang bahay upang makasama ang babaeng minahal niya. Ngunit habang tumatagal, naramdaman niyang unti-unti siyang nanghihina. Parang hinihigop ng lugar ang kanyang lakas. Isang gabi kapilugan ng buwan, nagising si Miguel sa malamig na haplos sa kanyang pisngi. Pagmulat niya, nakita niya si Isabela na nakatingin sa kanya ng may lungkot. "Hindi mo dapat ako minahal," bulong nito. "Delikado ito para sa'yo." "Hindi ako natatakot," sabi ni Miguel. Ngunit naramdaman niyang hindi na siya makagalaw. Unti-unting humihigpit ang hawak ni Isabela sa kanyang kamay. "Isabela, nasasaktan ako," bulong niya. Sa huling sandali ng kanyang buhay, napagtanto ni Miguel ang katotohanan. Ang pag-ibig na bumalot sa kanya ay isang sumpang hindi niya matatakasan. Sa araw na sumunod, natagpuan ng mga taga-roon ng katawan ni Miguel sa lumang bahay, maputla at tila wala ng kaluluwa. Mula noon tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may nakikitang dalawang anino sa balkonahe ng lumang bahay, isang binata at isang dalaga, na magkahawak kamay, nakatalik sa pag-ibig na hindi muling makakalaya. Lumipas ang maraming panahon, maraming taon at unti-unting nalimutan ang mga taga-roon ang trahedya nila Miguel at Isabela. Ngunit isang gabi, isang bagong mukha ang tumatig sa baryo. Si Elena,
isang dalagang mananaliksik na interesado sa mga lumang alamat ng bayan. Narinig niya tungkol sa sumpang bahay at napagpasyahan niyang tuklasin ng misteryo nito. Paglapit niya sa lumang bahay, damdam niya ang bigat ng hangin, parang may nagmamasid sa kanya. Dahan-dahan siya pumasok sa loob, hawak ang kanyang lampara. Napuno ng alikabok at agig ang paligid, ngunit sa gitna ng dilim, may naaaninag siyang dalawang figura sa balkonahe, magkahawak kamay, nakatingin sa kanya. "Sino kayo?" nanginginig niyang tanong. Ngunit bago siya makaalis, naramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang batok, kasabay ng malamyos, ngunit nakakatindig balahibong boses, "Nandito ka na rin, hindi mo na kami matatakasan." Sa isang iglap, lumaba ang kanyang paningin at huling natandaan niya ay maharang paglapit ng dalawang adino na inibitahan siyang sumama sa kanila magpakailanman. At muna ang kwento ni Miguel at Isabela sa isang bahay.